Ha? Ganito rin ang kategorya nito, isa kang Pilipino na ipagkakanulo mo ang dating Pangulo ng iyong bansa dahil lamang sa personal mong galit na hindi ko maintindihan kung saan nang galing. Di ba? Nag-file na siya ng katakot-takot na hindi man lang niya mahintay yung korte na magpasya doon sa kanya mga ipinail na kaso. Parang ikaw dyan, halimbawa. Kunyari, humingi ka ng tulong sa akin. Hindi ka pa nagkasi... Pinuntaan mo na naman si Jen. Parang magagalit ako sa iyo, Jen. Ikaw naman ka, tinawagan mo na nga ako. Isang araw pa lang naman na nga. Tapos pumunta ka na kagad kay Nelson. Nagsumbong na kagad. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala ka bang tiwala doon sa mga korte na kung saan inihain mo yung mga katakot-takot na kaso na yan, hindi ka makapaghintay, pumunta ka na naman sa Quacom para dito ka magsumbong uli. Walang kaugnayan na sinasabi mo eh. Di ba? Wala ngang abogado na magtatanggol kay Pangulong Duterte. Kasi kung nandun yung abogado, merong abogado, ngunit hindi siya papayagan na magtanggol. Ang gagawin lang sa kanya, bulungan mo lang sa kanyang karapatan. Ang isa sa karapatan ng isang akusado, kung matataguri ang akusado si Pangulong Duterte, i-confront niya yung accuser. Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon i-confront? Nasaan po si Las Cañas? Hindi ko po sasagutin lahat ang tinatanong ninyo, Congressman Luistro. Sapagkat bilang abogada, alam mo dapat ang tungkulin mo. Hindi mo dapat gamitin yan laban sa akin sapagkat hindi nyo panapatunayan na validate na ba yan, na authenticate na yan, tinanggap ba ito ng Quadcom na isang validated statement? Bakit mo ginagamit yan laban sa akin? Kung abogado ka, hindi mo dapat gawin yan. Baka mamaya madisbar ka pa dyan eh. Ganun ba yun? Bakit mo gagawin yun? Alam niya na sa liwanag ng due process, hindi ka pwedeng gumawa nun. Pagkatapos magmamanifest ka pa, sa opinion ko po, ay may liability ang dating Pangulo sa tsuri ng conspiracy. Hindi po ganun eh. Walang manifestation. Hindi po opinion ang nagbibigay po ng desisyon. Hindi po nakasalig sa opinion ng pagdesisyon. Nakasalig po sa mga matitibay na ebidensya na ipoprocess ng tunay na korte na dumaan sa isang legal na proseso. Hindi sa ganitong klaseng pamamaraan. Naalala ko yan ko, yung opinion. Yung representante ng Subic, ang kanya, chismis ang batayan ko eh. Meron kasi ako yung narinig mga chismis eh. Dapat ay niya, sinunod mo kasi may narinig akong chismis. So, saan ka nakakita ngayon? Kaya nga, chismis ang batayan eh. Ang alam ko, ang nangyari rito, ang napatunayan ni Pangulong Duterte, nalantad ang kahinaan ng proseso. Hindi talaga tunay na proseso. Hindi tunay na pagdinig ito in aid of legislation. Talagang ang target lang, 2 tao pala kung dating Pangulong Duterte at si BP Inday. Isip-isipin mo, meron na nga silang nagawang panukalang batas sa extrajudicial killing. Bakit pinagpapatuloy pa nila ito? Anong klaseng katwiran ang sasabihin nila ngayon? Halimbawa, yung abogado ni Pangulong Duterte, Your Honor, I will object. What is your objection? Your Honor, this is in aid of legislation. And to my mind, and the last time I checked, this Quadcom was already able to file a House Bill, number 10869 yata or whatever. Yes po, tama. Bakit pa po tayo nagpapatuloy? Meron na pala mga panukala. Bakit hindi na po natin itigil insofar as extrajudicial killing is concerned? Dahil nakapag-file na po tayo. Tsaka na natin pag-usapan kung yung pinal yung House Bill ay may kwenta. Hindi kasi kung yung marami nga abogado nagko-question ngayon, mayroon ako nakita mga abogado nagsasalita ngayon, ano ang House Bill tungkol sa EJK? Matagal na namang bawal. Kailan ba mayroon bang batas sa sumasang-ayon sa EJK? Kapag tiningnan mo nga yung definition, matatawa ka eh. Kasi yung extrajudicial covered na ng murder. Pagpatay, bawal talaga yun. Sabi niya, yung daw pagpatay na walang judicial sanction. Meron bang judicial wala na nga death penalty ngayon eh. Kaya hindi papayagan yan eh. Lahat na extrajudicial killing eh. Matatawa ka doon eh. Pero sabi ko nga sa'yo, isang episode yun, ayoko na munang tingnan niya. Ang pinag-uusapan natin, yung proseso nila. Ang ginawa ni Pangulong Duterte na pagharap, sa aking palagay,
ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ay due process. Nakakahiya ang Quadcom. Hindi, nagkamali ako. Quackcom pala. Malinaw na malinaw po yun, nakakahiya ang Quackcom. Yung last point ko, bago lang tayo mag-break, at ayaw kong mawala yung init ng ating mga viewers. Ano, Pinaiinit mo ko eh. hindi, si Nelson. Hindi pa. Nelson, ikaw na nga magpainit Kasi, sa kanya. ito ko nga, imagine ninyo, first time na nangyari sa ating ngayon, pag samasamahan yung ating mga viewers sa online. Yung mga nanood sa Quadcom, nanonood ngayon. Nandito ngayon sa atin. Oo. Walang hearing ngayon eh. Kasi parang ina-assist nila, parang tinitignan nila. Anong pagkakaiba nito? Anong pagkakaiba? Oo. Para tayo, tatlo lang tayo. Para mabalanse. Nakapanood na nila yung hearing eh. Oo. O anong assessment? eh, di ba? Sinusukat nila ngayon. Hindi, nagkamali ka. Dapat tinawag mo si Pangulong Duterte. Darating yun eh. Meron pa namang espasyo dito eh. Pwede pa ba? Next week. Palagay ko. Next week. Nako, at least dito. Ako magtatanong sa kanya. Opo. Hindi na kami, tatahimik na kami. Hindi. Tatahimik na kami. Hindi kayong magkocross, ako magdidirect. Kami yung Quadcom. Hindi, kuwak. Double dalawa lang. Yung punto na yun bang mga di umano ko nga na pag-amin daw ng dating Pangulong Duterte ay magagamit ba ito para dalhin sa ICC at para siya po ay ilitisin? Yung sinabi niya na may sinakay siya sa helicopter. Ipagpalagay mo na ibibigay nila sa ICC. Aba, kung i-assume natin ang ICC ay talagang inutil na, Jen. Wag naman sana. Opo. Sa nakita niya sa lantad na pagproseso ng mga bagay na ito, nakakaawa, wala palang due process. Tatanggapin mo? Kung talagang ikaw ay, kung yung mga hostisya, mga ilan ba yung justices ng ICC? Wala lang. Palagay ko mga 35 yan. Marami pala yan, Palagay ko yan, mga aral na aral yan. Palagay ko, nakita naman nila siguro. At ang aking palagay, may nagsabi sa akin, nabasa ko yung column ni Bobby Tiglao. Opo. Habang ginaganap pala yung Quackcom na yan, nandito yung mga operatives ng ICC. Nasa opisina daw po ni Majority. Hindi, sa opisina ni si Speaker. Oo. At sila pa nga yung iba raw na nagbibigay ng mga kung paano itatanong. Ngayon, kung nandito sila, nakita nila, nalantad sa kanila ang kakulangan ng due process at kung tatanggapin nila yung transcript na ginawa, na ngayon pa lang sasabihin ko na mga inutil din sila. Nako. Paano mo tatanggapin ang isang proseso na walang depensa walang kadepensa, pinagtatanong mo, pero siya wala siyang karapatang magtanong doon sa mga taong nag-a-accuse sa kanya. Ito basic ito eh. Sa lahat ng panig ng daigdig, maliban lang siguro sa mga bansang komunista siguro. Pero habang ang isang bansa ay demokratiko, hindi niya papayagan yung ganong klaseng pagdinig. Kaya kung ibibigay nila, halimbawa, at tatanggapin. Ngayon pa, pinagtatawanan ko na yung ICC. Pag-usapan natin ng ICC. Kasi nandun yung Nery Colmenares. Nandun ba? Kasi Anong connection naman at pat nandun yun? Bakit naman, sa dami ng taong dapat sabi ko nga, dapat ang ipinatawag ang Solicitor General o kaya kahit na sinong Chief of Police nung panahon o Superintendent panahon ni Pangulong Duterte o tinawag ang DOJ Secretary, bakit naman nandun ang Nery Colmenares? Oo nga po, kasama sa mga inimbitahan. Aywan ko lang wala naman ata nag-motion kung na siya inimbitahan. Kaya nga, gusto ko nga tanong bakit po? Alimbawa, kung nandun ako. Kaya nga sabi ko sa iyo, maghahalo ang tinalupan kung nandun ako eh. Ano pong dahilan bakit nandito si dating Congressman Nery Colmenares. Dating Congressman Nery Colmenares. Ano pong dahilan ba't nandito yung dating Senadora Laila de Lima? At una ko pong itanong, Mr. Chair, wag po kayo magagalit. Bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Pinagtabi-tabi nila. Bakit tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay de Lima? Hindi niya makilala kung sino eh. Bago na po kasi yung erdo tsaka yung kulay ng buhok.
At pagkatapos, itinabi mo si... dito pa lang meron na pong ano eh. Dito pa lang may plano na Kasi po kayong panghiya totoo. dito eh. Totoo yun. Di ba? May intimidation na kaagad yan. Alam po ninyo yung gagawin nyo. Pinlano po nyo ito eh. Pati sa sitting arrangement. Baka akala ninyo hindi lantad sa lahat ng tao ito lahat. Kaya natin pinapaliwanag. Doon pa lamang sa sitting arrangement, meron na po kayong plano. Totoo. Halatang halata. Hindi mo na halata. Hindi, ako mahina ako sa ganyan eh. Ipaliwanag nyo nga, paano nagkaroon ng Malaysia, yung pagtabihin mo ang dating Pangulo at si De Lima? Anong masama doon? Eh, magkaaway yung dalawa eh. Oo nga. Mortal Sa enemy. totoo lang, sa korte, hindi Magkahiwalay talaga yan. talagang hiwalay yun eh. Kaya nga yung nasa left side yung isa, nasa right side yung isa. Dito pinagtabi mo eh. Totoo. Meron kang plano eh. Na para talagang pagalitin kung sino man. Well, ang dating Pangulo Eh, paano kung halimbawa, yung talagang ano, paano kung hinablig? Iniiwasan nga ng korte yung ganun eh. Tama nga. Di ba nung isang araw, dinidiscuss natin yung kung gaanong klaseng neutrality ang dapat na i-demonstrate ng isang hukom. The cold neutrality The of cold an impartial judge. Yes. Kaya nga doon pa lang sa setup, oy, doon ka. Ikaw doon ka. Hindi pwedeng maglapit yan. Bakit dito pinagtabi mo? Totoo. So, ang tanong ko, Mr. Chair, bakit niyo po pinagtanong? Tapos sa Wala po, bubulang. Bubulang ang peg kasi pinagtabi ko yun dahil akala ko parehas silang babae. bilang banda si Trillanes, magkakatabi talaga sila. Mukhang... Bakit nga? Anong dahilan? ako sa O tingin hindi ko... ba meron silang gustong palabasin? Opo, may mga intimidation tsaka talagang gusto nilang... At pagkatapos, Opo. ito, pati yung order ng kung paano ang tanong. Ito muna mga pagkatapos, huli na yung yung pambubuisit na lang nung senador. O siyempre, hapong-hapo na yung Pangulo eh. Opo. Ikaw ba naman na nakaupo ka rin ng mahigit na 10 oras? Alas 12 Di ba? na yun eh. At saka yung Eh, una si talaga... Chairman Barbers nga ako paano dahil nasa Subic nga ako. Kung minsan walang signal. pag naglalakbay kami, walang hindi ko pero siya patayo-tayo siguro sa dami na matagal eh. Totoo po. Totoo yan. Tapos nung bandang huli na siguro hapunan pa tsaka nga yung pinrubok nito. Kaya kami plano eh. Ngayon, ito nalantad sa buong daigdig. Maraming nang nanonood eh. Nalantad ngayon. Oo nga, bakit ganun? O ngayon, tsaka mo ibibigay ngayon yung transcript. Tatanggapin ng ICC. O, bahala kayo sa buhay nyo. Ngayon, merong statement na pinalabas ang ang Palasyo. Opo. Sa pamamagitan ni Executive... Secretary Lucas Bersamin. alam mo ba yung statement? Basahin mo nga. Teka, hanapin ko lang. Hanapin mo nga. Na... Hindi, kasi punta muna natin si Nery Colmenares. Kasi yun, bakit nga po? naiwan natin yun. Opo. Kasi parang nagsalita parang nagmanifest, pinayagan nata si dating ES Medialdea. Opo. Nang sinasabi niya, wala ng jurisdiction ng ICC. May nagtanong ngayon sa party ng mga congressmen, pinagsalita ngayon ang Nery Colmenares. Si ata si Manuel Kong. Ha? Ang nag-lead question kayo. Hindi si Manuel. Hindi ba? Hindi. Aha. Ano naman ang personality? Ito pa walang pagmamaliit sa aking mga dating kasama sa Congress. Bakit naman siya yung nagpaliwanag? Bakit hindi nagpaliwanag kung sino yung authority doon? Di ba? Na yun daw naman ay dissenting opinion lang. Yung rule daw ng majority, meron pa rin daw jurisdiction ang ICC. Ang tanong, anong authority nung Nery Colmenares? Nga, tagpo na yun. No? Di ba? Yes. Kaya ang gusto ko sana, nandun yung Solicitor General. Para... Sapagkat ang Solicitor General, yan po yung abogado ng gobyerno. So, nung panahon ni Pangulong Duterte, sino ang Solicitor General? Si Kalida, kung tama. Di dapat tinawag siya na si dating Solicitor General Kalida. Jose Kalida. Kahit pa paano, doon makikita mo, may magtatanggol sa panig ng Pangulo. Magiging balanse ngayon at magkakaroon siguro ng due process. Nako. Ito po kong statement ng Executive Secretary Lucas Bersamin. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his desire. But if the ICC refers the process to Hindi, yung Interpol... muna isang paragraph.
Yung unang paragraph Ayan na. po. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his So, desire. alam mo yung mali dyan. Opo. Meron ng presumption na meron jurisdiction ng ICC. O maring hindi nila inaral kung totoong may jurisdiction ng ICC. Dito sa yan, first paragraph na yon, lumilitaw. Hindi ko Opo. rin mabasa, mali ito. Ito po. Pero, Yan, malaki. Yan. Ito yung malaki. Yan. puro if yan, ha? Ibig sabihin, if. Kung. Opo. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC. So dito may presumption na ang ICC may jurisdiction. Oho. Pero sa totoo lang, wala nang jurisdiction eh. Kung hindi ako nagkakamali, diniscuss natin ito noon eh. Yes po. Nag-withdraw ang ating bansa Sa Rome Statute. sa Rome Statute 2019. Opo. Okay. Magkakaroon ng visa yung withdrawal after 1 year. Ito yung requirement eh. Ibig sabihin, 2020 ka dapat maghintay ka. Kasi pag nag-withdraw ka, hindi ka agad tatanggapin yun kasi maaaring kaya ka nag-withdraw dahil meron kang tinatakpan, di ba? So para merong due process talaga, magte-take effect ang withdrawal mo after 1 year. After 1 year, okay. Oh. Dapat sana ang ginawa niyang prosecutor ng ICC na yan, may pagka-inutil din yan dyan eh. Ano? Paano? Dapat ang ginawa niya, habang meron pang jurisdiction, Yung 1 year... hindi niya dapat pinayagan na mawala yung 1 year na plaso na yon. Nakapag-file na siya. Ayun. Kagaya ng nangyari, kasi ang ginamit nung ICC, doon sa majority decision, magtataka ka eh. Ayaw nilang gamitin, yung, parang Article 127 yun eh. Ang pinag-uusapan kasi doon, pag nag-withdraw ka, after 1 year, wala na. Opo. Ang ginamit niya, ay yung nakalimutan ko yung yung the law on treaties ito eh. Bakit yun ang gagamitin mo? General law yun eh. Yung ICC, yung Rome Statute is a special law. Opo. Alam mo, sa mga abogado, pag naglaban yung dalawang batas, ang palaging magpiprevail yung special law over the general law. Oho. Parang Vienna Convention on the Law of Treaties. Okay. Yun ang ginamit niya. General law eh. General, Oh. Lehis generalis, sabi niya. Yung lehis specialis. Special law will always prevail over a general law. Pagkatapos, ang ginamit pa ng yung Burundi. Yung daw Burundi, Opo. nakapag-file, pero hindi, anong tawag doon? Hindi, nakapag-ano pa rin, nakapag-ano ng jurisdiction. Kasi 2 araw bago mag-lapse, nakapag-file ang Burundi. Ayun. Hindi kagaya natin. Nakahabol. Nakahabol siya, 2 araw na lang, magla-lapse na yung ano eh. Ayun. Oho. Jurisdiction. Kaya nila. mali siya eh. Oo. Ngayon, yun namang yung prosecutor, ano pangalan? Yung Kiram. Opo. Tagal no. Yung prosecutor na yun, Opo. nakakalimutan niya, nung siya ay mag-motion for authorization, 2 taon at kalahati na nakakaraan, wala nang visa. Lapse na. Nag-lapse.